Aray ko po, Tay! Tama na po! Nasasaktan po ako! Nagmamakaawang wika ni Bitoy sa amang si Gardo. Talaga sobra pa sa pingot ang matitikman mo sa akin kung maliit pa rin ang iaabot mo sa akin sa susunod na hingi ko sa'yo! Sambit ni Gardo. Mahina po kasi ang kita ko sa pagtitinda ng basahan at pagpaparking po ngayong araw, kaya maliit lang po na uwi kong pera. Wika ni Bitoy sa umiiyak na tinig. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na kapag mahinang kita mo sa mga trabaho mo ay gumawa ka ng paraan. Wala akong pakialam kung sa masama galing ang pera na makukuha mo. Ang importante ay yung hindi ako mapahiya sa kaibigan ko. Pahayag ni Gardo sa lasing at malakas na boses. Tatay, bakit po ayaw niyo maghanap ng trabaho? Para po hindi na po kayo nanghihingi ng pera sa amin ni nanay para sa bisyo ninyo. Pahayag ni Bitoy. Wala kang karapatan mangaral sa akin ng ganyan. Ama mo pa rin ako. Galit na saad ng amang si Gardo. Tinignan niya ng matalim ang ama. Kung talagang tatay kita, edi sana responsable ka po sa amin ni nanay. Pero hindi naman po. Naiinis na sagot ni Bitoy. Akmang sasaktan ni Mang Gardo ang anak nang dumating sa kanilang bahay si Aling Luisa. Gardo! Huwag mo saktan ang anak natin! Naluluhang pakiusap ni Luisa sa asawa. Mabuti naman nandyan ka na. May pera ka ba dyan? Hindi kasi kasyang binigay ni Bitoy sa akin para sa pulutan at inuman ng barkada. Padabog ni saad ni Gardo. Wala akong pera para ilibre mo sa mga kabarkada mo, Gardo. Pambigas at ulam natin to. Tama si Bitoy na sabihin niya. Kung talagang tatay ka niya ay dapat ikaw ang responsable para sa pamilya natin. Ikaw ang bumubuhay sa aming dalawa at hindi kami. Wika ni Aling Luisa. Dahil sa mga katagang iyon na lumabas sa bibig ni Luisa ay hindi na napigil ni Gardo ang galit. Tuluyan nitong binugbog ang mag-ina. Pagkatapos nun ay lumabas na si Gardo sa bahay upang pumunta sa kinaroroonan ng barkada. Anak, pasensya ka na ha? At ganitong buhay ang binigay ko sa'yo. Wika ni Luisa habang ginagamot ang pasa ni Bitoy sa sari-saring parte ng katawan. Nanay, bakit po natitiis ninyo ang pananakit ni tatay? Tanong niya. Dahil mahal ko siya. At ama mo siya, anak. Mahinaw sambit ng ina. Pero hindi niya tayo mahal, Nay. Matigas na sabi ni Bitoy. Bigyan pa natin ang panahon ang tatay mo para magbago. Pakiusap ni Luisa. Walang nagawa si Bitoy kundi pagbigyan ang pagsusumamo ng ina. Isang araw, nakita ni Bitoy ang kaibigan si Brian. Lumapit siya dito at kinausap ito. Pre, may iba ka bang alam na pagkakakitaan bukod sa pagtitinda ng basahan at pagpaparking boy? Bitoy, bakit mo kailangan magdagdag ng trabaho? Nagtatakang tanong ni Brian. Hindi kasi sapat ang kita sa dalawa kong trabaho, tol. Sagot ni Bitoy. Anong problema kung hindi sapat ang kita mo sa mga trabaho mo? Ang alam ko ay labandera at cook naman ang nanay mo Wika ni Brian. Oo nga, at may mga trabaho rin si nanay, tol. Pero gusto ko pa rin makatulong sa kanya para kahit papaano ay gumaan naman ang pasanin niya sa pamilya namin. Pahayag ni Bitoy. Hindi sumasapat ang kita mo at kita ng nanay mo sa inyo dahil walang trabaho ang lasinggero mong ama. Tama ba ako? Nakangising sambit ni Brian. Oo pre, mabilis na tugon ni Bitoy. Bakit hindi maghanap ng trabaho ang tatay mo lasinggero para hindi siya maging pabigat sa inyong dalawa ni Aling Luisa ha? So estisyo ni Brian na may halong pagkainis. Pre, wala nang pag-asang magbago at maging matinong tao ang tatay ko. Gusto niyang mamatay na lang dahil sa sobrang kalasingan. Si nanay lang naman ang naniniwala na magbabago pa siya at hindi ako. Bakit hindi mo kumbinsin ng nanay mo na iwan na lang ang tatay mo? Nang sa ganoon ay gumaan pa ang buhay ninyong dalawa kahit paano. Bri, hindi ko kayang makita si nanay na malungkot. Mahal na mahal ni nanay ang tatay ko kahit palaging lasing yun at sinasaktan kami. Hay buhay! Mahirap ang sitwasyon mo, tol.
Pareho kasi may mga problema sa pag-iisip ang mga magulang mo. Kamot ulong wika ni Brian sa kanya. Bakit mo naman nasabi mga yan? Nagtatakang tanong ni Bitoy sa kaibigan na may halong inis ang tono. Martir ang nanay mo at mabisyo naman ang tatay mo. Nauwi ang usapan na yun ni Bitoy at Brian sa pag-amin ni Brian sa kaibigan na malaki ang kitaan sa pagnanakaw. Dahil gusto kumita ng malaki ni Bitoy para sa pamilya, ay tuluyan niya na pinasok ang hindi magandang gawain. Ang pagnanakaw ang naging daan para hindi nasaktan ni Mang Gardo sina Bitoy at Luisa. Saktong pabili ng alak at pulutan ang binigay niya sa ama kada araw. Ayaw ni Bitoy na makahalata ang mga magulang na marami siyang pera. Nabalitaan ni Bipoy at Luisa isang araw mula sa isang kapitbahay na nasaksak at namatay si Gardo dahil nahuli ito na kasama ang asawa ng isang kilalang negosyante. May kalaguyo pala ang ama niya. Dahil nasanay na siya sa malaking kita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ay tinuloy na niya ito kahit wala na ang tatay niya. Sa isang parking lot, malapit sa sikat na restaurant, unang nakita ni Bitoy ang isang matandang lalaki. Madilim ang naturang lugar. Yes, makuhang may next target na ako, sabi niya sa sarili. Handito kayang credit card ko sa loob ng wallet, saad ng matanda sa sariling isip habang hinahawakan at tinignan ang laman ng wallet ito na sa gayon ayos ang target ni Bitoy na magpasya siyang tangayin ang pitaka. Tumakbo ng mabilis si Bitoy para takasan sana ang mga gwardya ng restaurant, subalit naabutan siya ng mga ito. Sir, anong gusto mong gawin namin sa kanya? Sabi ng isa sa mga gwardya ng restaurant noong hinarap na siya sa matanda. Bitawan niyo siya at kakausapin ko muna siya. Binitawan nga ng mga gwardya ang batang si Bitoy. Iho, kumain ka na ba? Tanong ng matanda. Hindi pa po, sagot ni Bitoy sa kaharap na tila nahihiyang tono. Pumasok sa restaurant sina Bitoy at ang matanda. Naupo sila sa isang mesa na malapit sa may bintana. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumapit sa mesa nila ang isang waiter. Iniabot nito ang menu book sa kanila. Hindi nagtagal, sinabi na lang na matanda sa naghihintay na waiter ang nais itong kainin. Napansin ng kasama ni Bitoy sa mesa na tila hirap siyang magbasa kung ano ang mga nakasulat sa menu book, kaya ito na lamang ang umorder para sa kanya. Bakit inalok niyo pa po akong kumain? Ninakawan ko po kayo ah. Pagbasag ni Bitoy sa katahimikan sa pagitan nila ng matandang kaharap. Boy, alam kong gutom ka. Nakikita ko naman sa ayos mo eh. Kaya kumain ka ng marami kapag dumating ng orders natin ha. Nakangiting saad ni Lito. Sige po sir, salamat po. Patawad po kung kayo po ang naging target ko sa pagnakawan. Ako nga pala si Bitoy. Ako si Don Lito. Mabait na tao si Don Lito. Byudo na ito at may mga anak na nakatira sa ibang bansa. Bakit ka ba nauwi sa pagnanakaw? Tanong na matanda. Nasanay na po kasi ako sa malaking kita, sir. Kaya tinuloy ko na ang gawaing alam ko namang masama. Pero dati ay isa po akong tagatinda ng basahan sa kalye at parking boy. Nasaan ang mga magulang mo? Anong mga trabaho nila? Wala na po akong tatay, sir. Patay na po siya. Ang nanay ko naman labandera at cook sa barangay namin. Hindi po pare-pareho ang kita ng nanay ko sa kada araw. Dapat na sa eskwelahan ka pa ah. Pumapasok ka pa ba? Anong baitang ka na? Tanong ni Lito. Di na po ako pumapasok sa paaralan, sir. Grade 4 lang ang natapos ko. Nalungkot Ando nang malaman mula sa batang kaharap na hindi na ito pumapasok sa eskwelahan. Matiwasay na nagtapos ang pagkain ng dalawa sa restaurant. Nagpresenta Ando na ihatid si Bitoy sa bahay. Nanay, nandito na po ako. Pungad ni Bitoy sa ina. Oh, Bitoy, nabuti at narito ka na sa bahay natin. Bakit ka ginabi? Oh, sino yung kasama mo? Si Don Lito pala. Nay, kaibigan ko po siya. Sir, ang nanay ko po si Luisa. Pagkatapos noon ay nagkamayan sina Luisa at Lito sa bawat isa.
Hindi makapaniwala si Luisa na muli niya na nakita sa personal si Lito. Si Lito ay dating kasintahan ni Luisa. Hinatid lang talaga ni Lito si Bitoy sa bahay. Hindi ito nagtagal sa bahay na mag-ina dahil hindi nito alam kung paano ulit kausapin ang babaeng minsan minahal. Anak, umamin ka nga sa akin ha. Paano mo nakilala si Don Lito? Nakilala ko po siya sa isang parking lot ng isang restaurant, Nay. Bakit niyo po naitanong? Wala naman, anak. Nagtataka lang kasi ako kung paano ka nagkaroon ng kaibigan na malayo ang agwat ng edad sa iyo. Si Luisa. Ang totoo ay ninakawan ko po ng pitaka si Don Lito sa parking lot. Kaso ay nahuli po ako ng mga gwardya. Ano? Tama ba ang dinig ko? Isa ka magnanakaw? Nabiglang tanong ni Luisa sa anak. Opo, Nay. Isa po ako magnanakaw. Tama pong dinig niyo. Patawarin niyo po ako at natulok po ako sa masamang gawain. Ayoko lang kasi na makita kang sinasaktan ni tatay noong buhay pa siya. Nang marinig ang paliwanag ng anak ay tila may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ni Luisa. Sa halip na sampalin si Bitoy ay isang mahigpit na yakap ang ginawad ng ginang sa bata. Nakabalik sa pag-aaral si Bitoy sa tulong ni Don Lito. Ang matandang Don ang sumagot sa lahat ng kailangan niya sa eskwelahan. Tumigil na rin si Bitoy sa pagnanakaw. Matalino mag-aaral si Bitoy. Lagi siyang kasama sa honor list. Dahil dito ay hindi nagsisi si Lito na tulungan ang bata kahit anak pa si Bitoy ng lalaking umagaw kay Luisa. Pagkalipas ng higit 1 taon mula nang mawala sa mundo si Gardo ay pinayagan na ni Bitoy si Lito na ligawan ng inang Luisa. Bakit gusto mo pa rin akong bumalik sa buhay mo, Lito? Iniwanan kita noon para sumama kay Gardo. Mahinang sambit ni Luisa. Dahil hanggang ngayon ay may pagmamahal pa rin sa puso ko para sa iyo, Luisa. Mahinahon pero puno ng sinseridad na saad ni Lito. Baka nabibigla ka lang at hindi ka talaga seryoso, Lito. Maraming taon na ang lumipas bago ulit tayo nagkita. Sa loob ng mga taong iyon, maraming pwedeng mangyari at magbago. May pag-aalinlanganan na tulad ni Luisa. Pero hindi kailanman nagbago ang pag-ibig ko sa iyo. Seryosong sabi ni Lito. Kung gayon, bakit ka nag-asawa? Mabilis sa tanong ni Luisa. Alam ng dati kong asawa na kailanman ay may espesyal kang lugar sa aking puso at hindi niya yung matatanggal. Kaya tinanggap niya na may karibal siya sa akin kahit hindi niya ikaw nakikita. Pagpapaliwanag ni Lito. Nagsisi ako noong nalaman ko na ang totoong pagkatao ni Gardo. Pero gayon pa man ay talagang minahal ko siya. Pinagpalit kita sa isang lasinggero at babaero. Wala na akong nagawa noon kundi panindigan na lang ang pagsasama namin. Dahil gustong maging kumpleto ang pamilyang kalalakihan ng anak kong si Bitoy. Naluluhang sabi ni Luisa. Tama na, mahal ko. Huwag ka nang umiyak pa. Ang mahalaga ay nakita na tayo muli ngayon at may isa pang pagkakataon para lumigaya sa piling ng bawat isa. Saad ni Don Lito habang magkayakap sila ni Aling Luisa. Hindi nagtagal ay naiuwi rin sa kasalan ang panliligaw ni Don Lito kay Aling Luisa. Sa araw ng kasal ay isa si Bitoy sa maraming mga tao na masaya para kina Luisa at Lito. Ang kwento ni na Bitoy at Luisa ay nagpapatunay na ang mga taong matiisin ay nakikita ng Diyos ang mga pinagdadaanan sa buhay at mahal sila ng Panginoon. Huwag mapagod maging mabuting tao kahit laganap na ang kasamaan sa paligid. Ang paghingi ng tawad ay palaging nakakagaan ng puso at nakapagpapahaba ng buhay. Ang isang ina ay parating handang magsakripisyo para sa kapakanan ng anak. Habang buhay pa, ay piliing maging responsableng tao para sa anak.
Walang maidudulot na maganda ang masyadong pagdikit sa maling barkada at pag-inom ng alak. Mahirap kapitan ng grasya ang taong mabisyo, madaling pumasok sa masamang gawain, pero kailanman ay hindi ito magiging tama sa mata ng ating Panginoon Diyos. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!